Good day everyone, magandang hapon na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. Sa video ito mga kapatid, pag-aaralan po natin yung buhay po ng Son of Hamas. Hindi ko alam kung narinig nyo na po siya, tinatawag siya na The Son of Hamas or si Musab Hassan Youssef. Isa po siya sa mga matapang na bumabatikos sa Hamas movement na ito kasi nga alam natin na galing po siya doon. So you can follow him on YouTube and Facebook, The Son of Hamas. So para magkaroon kayo ng idea kung ano po talaga yung buhay bilang isang Hamas. Sa video na ito mga kapatid, pag-aralan po natin, bigyan ko kayo ng idea kung sino po yung tao na ito na si Musab Hassan Youssef or kilala sa tawag na The Son of Hamas. Una, sabi dito, Musab Hassan Youssef was born on May 5, 1978 in Ramallah, West Bank, Palestine. So, siya po ay sinilang 1978. So, parang nasa 47, something like that, na gulang na siya ngayon. And pinanganak po siya sa Ramallah. If you are not familiar, ang Ramallah po siya isa sa pinakamalaking city sa West Bank. So, isa sa mga prominent na mga schools, pinag-aaralan ng mga Palestinians ay doon po sa Ramallah. In the Bible, it is also the biblical place of Hannah sa Ramah, if I'm not mistaken, kung saan nakatira yung nanay ni Prophet Samuel. So, ayan, isinilang po siya sa West Bank, sa Ramallah, doon sa Palestine. And Hassan Youssef, he is the son of Sheikh Hassan Youssef. So, ang kanyang tatay ay si Sheikh Hassan Youssef, one of the founding members and leaders of the Palestinian Islamic Resistance Movement, Hamas. So, ibig sabihin, yung kanyang tatay, isa sa mga nagtatag ng grupo na ito na tinatawag na Hamas. Okay, grabe no? So, ibig sabihin kilala siya sa group na ito. So, Musab Hassan Youssef worked undercover for Israeli intelligence agency Shin Bet from 1997 to 2007, during which time he provided valuable information that led to the arrest of numerous Hamas members. So, hindi po alam ng Hamas ay noong 1997, nagsimula siyang mag-work as undercover. Ayan, ito po si Hassan, yung mukha niya. So, parang si Steven Seagal lang. Bata pa lang siya, yung story niya ay talagang dinadala na siya ng tatay niya. Pinapakita niya sa kanya yung mga movement ng Hamas and pinapadala na siya, pinapahawak na siya ng baril and any other weapon. And actually, naging kilala rin siya sa Hamas bilang leader. Kasi nga alam naman natin, pag ang tatay mo ay isang founding leader, malaki yung possibility na isa ka rin maging leader sa grupo na ito. Pero, because nakita niya yung maling katuruan na ideology ng Hamas, so he worked as an undercover for Israel Intelligence Agency na tinatawag na Shin Bet. So, 1997 to 2007. So, isa siya sa mga nagbigay ng valuable information kasi alam naman natin, yung Israel, they have eyes everywhere and there are people also inside West Bank who knew na ang mga Hamas na ito ay sila yung sumisira ng kapayapaan ng bawat panig. So, isa na dyan mga kapatid, si Hassan Youssef na nakita yung kalokohan or yung maling katuruan ng Hamas na ito. Pero kahit na alam niya na isa sa mga founder ng tatay niya, he still stand for truth kung ano yung tama. So he worked as an informant, earned him the nickname the Green Prince. Ang pinaka-nickname niya is Green Prince. Trabaho siya bilang informant doon sa West Bank kasi nga since kilala siya, hindi siya mapagkakamalan na isa pala siya sa mga informant ng Israel. So malaking tulong siya mga kapatid sa pagsugbo ng krimen na ito. So in 2007, Youssef publicly revealed his collaboration with Israel Intelligence in a press conference in California. So noong 2007 lang, so almost 10 years bago niya ni-reveal yung kanyang sarili na isa siya sa mga informant ng bayan ng Israel. So nagulat din yung tatay siguro nito kasi nga hindi niya akalain ng kanyang anak ay against sa kanya doon po sa California conference. So he later relocated to the United States where he sought political asylum and converted to Christianity. So nag-stay na po siya sa US kasi nag-seek siya ng asylum kasi gusto siyang patayin, mga ganito, they wanted to revenge. So inalagaan siya ng US and later on mga kapatid, he was converted into Christianity. Praise the Lord. And then Youssef memoir titled The Son of Hamas, co-authored with Ron Bracken. So, ibig sabihin, may sinulat pala sila na libro. Hindi ako nagkakamali. Si Ron Bracken was published in 2010. It details his experiences growing up as a son of Hamas leader and his eventual disillusionment and betrayal of the organization. So doon sa libro, pinakita niya yung mga experience niya bilang isang anak ng founding leader ng Hamas and then
yung paano siya na brainwash na mga maling ideology ng Hamas, and later on ano yung ginawa niya, paano siya nagbetray sa teroristang grupo na ito. And then sabi niya, the Beamers attracted controversy and criticism from many Palestinians who viewed Yosef as a traitor and collaborator. Dahil nga sa ginawa niya na Beamers, or hindi ko alam, libro, publication yata ito, was been criticized by so many Palestinians and kinonsider siya bilang traidor ng bayan. But hindi po nagpatinag yung son of Hamas na ito because he's telling the truth. So despite the backlash, Yosef remains a vocal advocate for peace and reconciliation between Israelis and Palestinians, promoting a message of non-violence and understanding. In spite of sinasabihan siya na traidor, he keep on standing up, promoting peace between Israel and Palestine. So patuloy niya pong inilalabas, ini-expose yung Hamas na ito, ano yung ginagawa nila, ano yung mga behind na motive nila sa ganitong situation. And until now, even this conflict of Israel and Hamas, this son of Hamas na ito is still wanted to, yung pinaka-desire niya is na matanggal yung Hamas na ito sa Gaza, kasi alam niya ito lang yung nagpapahirap sa mga Palestinian doon, and he knows also he have a lot of followers, Palestinian followers also, who believe on him. He has since become a public speaker, sharing his story and promoting dialogue and understanding between the two sides of Israel-Palestinian conflict. So sa conflict ng Israel and Palestinian, malaki yung tulong niya, kasi kung meron pa nakakaintindi ng sitwasyon sa Gaza o yung mga group militant na ito ng Hamas, ito po yung son of Hamas na ito na si Yosef, because galing po siya doon at alam niya yung heart ng tatay niya. And syempre, alam niya rin yung reason, ang side ng Israel, because for many years, he became a spy of Israel. So yan po yung son of Hamas. If you want to know more about him, if you want to know more about his video, makarinig kayo ng buhay niya bilang Hamas dati and how he go out on this group, militant group. Follow nyo mga kapatid siya. Okay, dyan lang tayo mga kapatid. I hope you'll learn something on this video. So see you again sa ating mga susunod na video. Paalam.